be witnessing their vow as they decide with their family to serve the Lord hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. So today, let's close our eyes this evening and let's ask the Lord for His blessing and favor. Today, we just come to you, Lord Father. We come also to our great Savior, Jesus Christ, who died for us for the sin of humanity. We also come, and not only come, but invite the sweet Holy Spirit at the side of this wonderful event, of this wonderful occasion, where where 12 individuals will be consecrated before this great crowd, this assembly, to be offered and to be consecrated as ministers of the gospel and as ambassadors of the kingdom of God. Today we ask you, Lord, that may you bestow upon them the blessing that is really for them. Not because they deserve it, but because by God's grace, we have called them, sanctified them, and appointed them, predestined to do good works for the glory of God. Lord, salamat po sa iyo kasi ikaw ang aming kasama at sa harapan ng higit na bilang. Kaya ang iyong mga anak ay pahinaanan upang maging kapapasiwa ng kaharian na pinagkakaloob mo sa kanila. Maraming po salamat, pinupuri ka namin sa iyong pangalan at sa pangalan ng ating Panginoon. At ang lahat ay magsabi naman. Ating patingin ang bawat isa sa iyo ay sa kapwa natin mga i-install. Congratulate one another. Sabihin mo, congratulations kapatid. Yan. Amen. Thank you, Jesus. Puting-puti ang gabi. Dami mo nga. Upo tayo lahat. Puri ng Panginoon Diyos. Take your seats, please. Siguro napaka-importante rin. Isa sa pinakamagandang pangyayari at isa sa pinakamagandang part nitong napakagandang convention natin na nilalabukan niya ninyo ay ang ordination at installation ng ating mga pastors at mga kamanggagawa. May nag-decision na, decide na sila. Na sinasabi na, sige Lord, ano na to, tuloy na ito, wala nang urungan. Hindi na kami back out. At hindi na kami nakalikot sa panawagan ng Panginoon Diyos. At yun, decision nila. Sila ay dumaan sa matinding scrutiny na isukan nila siguro sa mga magpapa-install. Muna kayo magpa-install, ang hirap na mga tanong. Ang unang tanong mo mahirap, tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon? Yung iba ay nagpalit-tanaw ng Panginoon. Tinanggap mo nga. Yung iba ang sabi, tinanggap ko yung misis ko, pero ang Panginoon. And yes, nakasagot sila ng maayos. Mga mahihirap na tanong na nasasagot lang ng mga tao tapat at hindi nagsisunod. Maraming tanong na nasagot nila. At yun, kaya siya yung pero sino ba ang nararapat bigyan ng ordination? So the question is, who are qualified to be ordained? Tatlong ordained, to be ordained, Pastor Cornelio Corrales, ayan, si Pastor Adobe Pasco, si Pastor Junmar. So meron tayong isang pastor mula sa Bulacan na napakayaman sapagkat kung dahil nilang pera sa Bulacan. Kung bumabaha sila ng yes. At si Pastor Adobe na inabot din ng Tino. Ano si Tino? Oo, di ba? Dumaan din sila sa bagyo. At sinundan din sila ng matinding scrutiny na ghost project din. Ano talaga. Pero si Pastor Junmar naman ay sa Malayong Cotabato, tama. Kabakan, Cotabato yan. Pilipinas pa rin naman po yung lugar. Maganda yung lugar na marami lokalo dyan. Alam niyo ba na marami lokalo sa lugar na? Sinundan ni Rodolfo, ni Pastor Odi Aguilera, tama? Ayun. Talampakan nga natin yung 1, 2, 3, 4. Si
Pastor Jaime ay isa ring mapagmahal ito sa Bagyo eh. Kanilang sinasalubo ng ang Bagyo sa Catanduanes, tama ba? Pero sanay na sila eh, tama ba? Sanay sila sa Bagyo. Tapos sinundan ni Evangeline Arandia. Ayan, ayan siya. Tama ba ako? Arandia. Arandia. Anong? O Arandia. Tama? Sinundan ni Pastora Esther Baldomero. Tama? Taga-ano nito? Taga Mandaue. Cebu, Mandaue. Ayan, tama ba? Tapos, ang kasunod ay si Pastora Jocelyn Caganda. Ayan. Kasawa siya ng ating pastor, si Rev Dante. Ayan, nandun siya. Ayan. Tapos sinundan ni Pastor Ferdinand Kumawan. Tama ayun. Ito naman ay ang malayong Cagayan de Oro. Tama ba yun? O, malayo din yan, Cagayan de Oro. Okay, Lina de Oro. Okay? At sinundan ni Pastora Teresita Nastor. Tama ba yun? Ito naman ay nasa malayong Antipolo. Linulugan pakpak po siya. Sinundan ni Emmanuel Oliseo, Pastor Eman Oliseo ng Agusan. Tama ba ako? Agusan? Ayan. Andito ba ang misis mo? Kaya sa ini-install, wala yung misis niya. Nilalaga na bata. Okay? At ang huli-huli ay si Pastora Angelina Santisas. Tama ba yun? Okay. Siya naman ay naka-assign sa Nueva Ecija. Pilipinas pa rin yan. Tama? Yes. So lahat ito ay puro Pilipinas. So ang magtanong natin ngayon, sino ba ang dapat i-ordain, i-install? STK. Sabi-sabi nga, STK. STK. Subok, tinawag, kaloob. Subok, tinawag, kaloob. So unang-una ay mayroong napatunayan na subukan. Meron tinatawag na proven track record. At naging madiin si Apostle Paul na sinasabi na ang dapat sana na mailalagay sa posisyon sapagkat siya'y manggagawa ni Lord ay ang mga nasubukan. Lahat sila ay nasubukan. Matagal din sila nagpastor. At sila ay nabigyan ng tiwala ng kanilang mga overseer at mga pastors na nandito. Susubok sila. Susubukan sila sa mga iba. Sa mga pagsubok, kawalan, kakulanan, at nasubukan sila. Purihin ang Panginoon ng Diyos. Yes. Marami sila mga iniyak na hanggang ngayon ay iniiyak pa rin. At marami rin silang mga wins o collection of wins na kanilang pinagpupunta. So, number one, subok. Number two, tinawag. Tinawag sa kabanalan. A call to holiness. Dapat nagtataglay ng isang napakalinis ng mga lingkod ng Diyos. At hindi na i-involve sa mga skandal o pagmamahal kailanman sa pananalagi at mahahalan nila. Taglay nila yun. At isa man sa kanila ay tumalikod sa ganitong klase ng isang mga. So they were called and still called by the Lord. And number three, last is may kaloob. Gifted. Uri ng Panginoon Diyos. Hindi pwedeng simple ang pastor. Dapat meron siyang source of power o source of resources na nanggagaling sa Panginoon. Lahat ay galing sa Diyos. Kaya, hindi pwedeng ordinaryo ang pastor. Noon siguro pwedeng ordinary. Pwedeng mag-uumpisa ang isang tinawag ni Lord bilang ordinary person. But to remain ordinary will be basic. Tinawag sa ni Lord para taas na taas. Kasi kung ikaw ay mahinang pastor, napakahirap magpastor. Maraming, sabi ko nga sa mga pastor ko, ano yung bagay na dapat natanong mo sa akin? Sabi ko sa pastor, ano ba ang susungin kong pangalan? Maraming pangalan sa mga pastor. Mahigit sa lahat na pangalan na aarapin natin ay mga saksak sa likod. Na madaling bunutin pero nag-iiwan ng mga suga. Mga punyan na hindi nakikita. At nararamdaman mo may tumutusok sa iyo. Saan galing? Galing sa labas. Pinakamaraming punyal ay galing sa loob ng church.
Sabi ng isang pastor, sana natanong ko. At sinasabi ko yun sa mga pastors na pinupuntahan ko na kamusta yung saksak, meron mga saksak, meron vision. Hirap sabihin magpatawad ka, pero kahit magpatawad sila ay mararamdaman mo, may saksak ako sa likod, maraming tagas ng dugo at maraming matatapong galit sa mga punyan. But since gifted sila, alam nila how to bounce back or recover kahit maraming saksak sa likod. Mataharapin nila yun. So, importante, hindi ordinaryo ang pastor. Sapagkat ang pagpapatawad ay ginagawa lang ng mga malakas. The ability to forgive can be and always be seen with people who are above average. And they are above average. So, hindi pwede. So, mataas ang faith. So, hindi ordinaryo. Di ba? Mataas ang social skill o pagiging makatao. So, hindi siya ordinaryo. Ang mga pastors dapat ay bisa ang kamay sa pagpapagaling, husay sa pagpapaliwanag at pagpapaliwanag at pag-explain ng scripture. May kaunting husay sa administration at may husay sa pag-invest in property. Alam niya kung sino gagawin ng full-time missionary at ang mga ito ay taglay ng naguhusay ng pastor. So, hindi ko pwede sabihin, average, hindi pwede average ang pastor. Kasi nagpapakita ang pastor ng kawalan ng insecurity at kawalan ng pride na makikita mo lang siya na hindi ordinary ka. At sila. Ang mga taong ito sa harapan ninyo ay pumasa sa mga ilang importanteng qualification si STK ay nakita sa mga. At yun ang reason bakit tayo masama. So, tawagin ko lahat ng asawa, anak na ito ba ang iyong mga asawa at anak? Tayo ba yung lahat? Can I ask all the relatives, a call to spouses and children, to lahat po kayo to stand up please. Kayo ay, meron po ba sa likod? Meron din? Wala na? Okay, very good. Kayo ay kasama din, bagamat hindi kayo i-ordain o i-install. Pero alam niyo ba, na kayo ay kasama na pinipilit din. Masela ang tinatang sa inyong mahal sa buhay sa kanilang mga balikat. At napaka-importante ang katuwang. Kung ang asawang lalaki ay, kung may asawa, ang pastor na lalaki, ang kabiyak na babae, ay magiging shield, sandata, o parang shock absorber ng lahat ng tatanggapin ng inyong mga asawa. At mabigat yun. Kaya nga very clear, ang unang Pedro na sinasabi na ang asawa ng pastor ay dapat nagtataglay ng diwa ng pagpapasako. Kung merong anyo ng pagpapasako at pagmamahal. Hindi lang sa asawa, maging sa kanyang call. Kasi may mga pastors na nagtatayo ng poste ng church habang sa gabi ay binubunot ng asawa niya at sinisika sa gabi. Hindi, no? Sapagkat ang pagpapatuloy ng mga asawa sa paglilingkod ay depende kung paano sinusuportahan ng kanilang mga spouses o kabiyak na siyang nagiging dahilan ng tagumpay. Sa bawat tagumpay ng malalaking simbahan at malulusog na simbahan ay mga anak at asawa na nagkakuyod sa calling ng kanilang mga asawa. Ang mga anak ay malaki rin ang role sapagkat ang paggalang sa magulang ay nakikita sa paggalang sa kanilang mga sa ministry. At ang simbahan na may mga anak, ang mga pastor nila, ay panalo sapagkat karamihan ng mga anak ng pastor ay siyang umaakot ng responsibilidad kapag ang kanilang mga magulang ay pumapan. At sila'y gumaganti sa kalaban sa mga makita ng pag-atak sa kanilang mga balikat ng mga hindi natapos na gawain ng kanilang mga balikat. Which is panalo ang church sa isang pastor na may anak at asawa na very supportive sa ministry at kasama nagtataguloy ng church. At kung sinasabi ng mga tao na ang pamilya ay, ang church ay family corporation, sagutin natin. Hindi ba ang Panginoong Hesus ay may kapatid na sumulat ng James? Kapatid niya. Di ba? Jude ay sinulat din ng kapatid ng Panginoon sa Kristo. And so, family corporation ba? Maging si Peter ay may katuwang na kapatid, si Andrew. Si Moses ay may kapatid, si Aaron o Aaron at si Miriam.
At si Jesus at si John the Baptist ay magpinsan. So tanong, ang church ba ay family business o family affair? The answer is yes. At sinagot yun ni Joshua. Sabi ni Joshua, as for me and my house, dapat lang na pamilya ang magtaguyod. Kasi iiwan niyo yung pastor niyo, pero yung anak niya, hindi siya iiwan. Iiwan ng tao ang kanyang pastor, pero hindi iiwan ng asawa. At ang mananatiling tagapagpayo ng pastor ay ang kanyang pamilya. So ang tanong, kasalanan ba ang pastor ay nagtaguyod at nag-raise up ng anak na pastor? Dapat lang. Kasi sila lang ang matitira. At palalakasin nila ng church. So sana huwag natin pag-usapan na, family corporation ng church. Dapat lang, pamilya ang mataguyod ng church. Sapagkat kung anak mo ay adik, at ang asawa mo ay ayaw umatid sa church mo, huwag mo may umatid sa ganung church. Kasi hindi siya is example ng tunay na pagkakalit. Aawit. Thank you very much. Puri ng Panginoon Diyos. Aawit tayo sa ating Panginoon. Tayo ang ating mga candidates. Paglalakad ng pananampalataya, pangako, pronouncement of faith in God. Tinanggap niyo ba ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at sarili at pagligtas ng inyong buhay? Buong puso niyo ba paglilingkuran habang kayo ay nabubuhay ang iglesia na ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon? Buong puso ba kayong magpapasailalim sa JCLCI? Gamitin ang mga nagtanging yung gift kaloob, ang pusay, tsaka at ang pag-ibig. Aalagaan niyo ba ang kawang, ang mga disciples, ang mga families na pinapasakop sa inyo ng ating Panginoon? Pagmamalasakitan, tuturuan sa samayin, gagabayan, habang kayo ay nabubuhay. Tumutugon ba kayo sa panawagan, pakikipag-isang dibdib sa church, sa institusyon ng Panginoon, sa ministry, sa tao, sa mabuting balita, at sa salita ng Diyos? Dahil sa inyong pampublikong pagtatapat ng inyong pakikipagtipan sa Diyos, pakikipag-isang dibdib sa church, at buong tapat na pinapahayag ang salita ng Diyos, sinseryo po kayo ng tugon ng ating Panginoon, at kayo ngayon ay tunay ng manggagawa at tagapangaral ng mabuting balita at nagpag-alaga ng kawan ng Diyos ngayong araw sa taon ng ating Panginoon 20 at 25. Palakpakan natin po sila. Tayo na po ay lulunod. Kukunin natin ating mga pillows. Ayan. Lagay mo na sa upuan ang inyong mga COVID.
yan kapag magaling ang mga pastors, pinalulunod ko ng ilang oras. Pag hindi ko naman gusto ang ugali, pinalulunod ko ng 7. Pero naabutan ako dito mga ito. Naabutan niyo ba ako? 30 minutes lang. Ha? Pero ang payo ko, ang magtitiis hanggang wakas, ay siya lang maliligtas. Anyway, palapakan natin sila. Muli, pag-awat sa mga banal na gamit o kahulugan ng mga ito. Pagyan ng Panginoon Diyos. Tawagin ko si Rev John para ibuhos ang asin ng sagot. Ang asin ay nagbibigay ng alat, nagpe-preserve ng sariwang karne noong araw. Ito rin ay fertilizer noong panahon na ito. Noon, kinukuha ito sa Dead Sea, nagtataglay ng potassium. Nagwika ang Panginoon sa Matthew 5:13, "You are the salt of the earth, and if the salt loses its saltiness, how can it be salty again? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled." So sinasabi ng Panginoon, straight, you are the salt. And paano ang isang mundo na walang asin? Ang mundo ay hindi pwedeng mawalan ng asin. Sapagat ito ang pinakamayamang mineral na nagpe-preserve ang buhay. So straight sinasabi ng Panginoon, you are the salt. At hindi gugunawin ni Lord ang pamilya at ang church. Hindi niya gugunawin maraming lugar na nasa akin. Ang kayo ay naroon. Liban lamang ko ang asin ay wala ng bisa. Ito'y aapakan na lamang ng tao. At gagawin, walang halaga. I-install natin ang stola. Okay? Assisted by the companions, please. Tama ba yun? At ito'y ikakapit natin sa kanya. Kakapit na natin ang stola. Ang stole ay simbolo naman ng paglipat o pagsali ng mga mahalagang gawain sa isang natatanging manggagawa. Simbolo rin ito ng pagsusuot o induo. Lumabas na Greek enduo na kung tawagin daw ay clothing. Pwede rin pagpasakot ang simbolo niyan sa mga nakatataas, mentor, coach, obispo, o sino man na binibigay ni Lord na bantay nila. Pero simbolo rin ito ng pagpapakumbaba na isang paraan ng paglaya sa lahat ng maraming paraan. And so, pero higit sa lahat, ang stola o stole ay simbolo ng pagdadamit ng Holy Spirit na isa sa mga representations ng Holy Spirit sa Scripture na tinatawag natin cloak o damit. Kaya tanggapin ang stole sa mga ordained isusuot ang pwede na po natin isuot na pagsalin ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa iyo. At ito ngayon ay simbolo ninyo bilang ordained tsaka install minister. So ginagamit yan, yung kasuotan na yan sa pagkasal, pag-dedicate ng bahay, sa mga sasakyan, pagpapala, pagkakawad ng pagpapala, kung anumang okasyon na hinihingi ng sino man na nasa ilalim ng inyong pamamahal. Ang pagsuot nito ay hindi kinakaya sapagkat ito ay obvious na pagpapatunay na isa ay hindi fly-by-night na pastor. Sa 200 pastor na may naitala sa kasaysayan, lalo na sa Pilipinas, ay meron 30 to 40% ang mga fly-by-night na mga pastor na ginagawang negosyo pagpapastor. At sila ang mga nakapanggugulo sa church. Kasi pumapasok sila sa mga church. At minsan, kung sino sila kung mag-sermon doon na hindi naman nila pastor. At ang mga pastor na maliliit ay kanilang kinukubabawan na tinahampas at nilalati ko dahil sa galingat po sa inyo. Problema, 30% yan. So out of 200, probably around 60,000 fly-by-night pastors ang naglipanan dito sa Pilipinas.
At may isang grupo na naglalagay ng Bible School. Kung narinig niyo yung New Heaven, New Earth, ay isa sa pinakamalaking kulto na lumalasan at maraming pastor na mahilig sa pera ang nakuha ng grupo na ito. So, hindi tayo na. Okay, mahiya. Sapagkat kayo ay tulad ng mga. Amen? So, tanong nila, Bisa, pag sunod ko ba ito, lataas ang aking labi? Hindi gana. Kasi nung sinuot ko yan, abono ako. So, hindi gana. Pero, nakakataas ng pagkain at ng pagkain. Amen? At kung meron na, diba, makihati na rin ako sa inyo. Pero sa totoo lang, pagpapalain kayo ng Panginoon sa buong taos puso ninyo ng Panginoon. Amen? Puri ng Panginoon. Thank you very much sa inyo lahat. Puri ng Panginoon Diyos. We'll go now to the candle. Kira Helen, sisindihan ng kandila. Pastor Boy, kaya pa natin. Amen. Sabi ng Panginoon, kayo daw ang ilaw. Sabi kayo lang, kayo ang asin. Sinundan ng Panginoon, kayo din ang ilaw. Matthew 5:15, kaya nga pagliwanagin ang gusto ng inyong mga buhay, balot ng liwanag ng ating Panginoon. Hindi kayang talunin na kadiliman ang kaprasong liwanag na nagniningning sa inyo. Sabi ng Panginoon, sa Kristo tungkol sa kanyang pinsang si John the Baptist, kayo man ay nag-enjoy sa maliit na liwanag meron si John. Hayaan nyo mag-enjoy ang tao sa liwanag meron ka. Well, hindi naman kayo sikat ng tanghali na puprovide ng init sa buong katanghalian, pero hindi na natin kailangan i-assume o i-hangarin. Basta malagang may liwanag. Sapat na yun. At hindi mo kailangan pilitin mag-liwanag sapagkat makikita mo sa mga tulad. Sabi ng Isaiah, arise, shine, for the light has come, the glory of the Lord rises upon you. We will go now to the bread and the wine, tinapay at alak, assisted by their companion. So first time na kayo ay kakain ng tinapay at iinom ng sabaw, ilang mga ordained installed pastor, which nakaka-excite ko. Kung din ang tinapay, doon na natin sa kanila. Ang Panginoon, ang tinapay ng buhay, sabi niya, kanin niyo ito upang di na muling magutom. Sinabi rin niya na kainin niyo ang dugo na siyang damong kita. Tinapos tayo ng isang beses. At ang sabi ng Hebrews, sapat na yun. Inumin ninyo ito, nagpapaalala na kayo ay bahagi ng katawan na nagligtas sa pamamagitan ng dugo na biniyakan ng ating Panginoon. Pero higit sa lahat, kayo ngayon ay inaatasan ng Diyos pakanin ang kawan ng tinapay ng buhay at painumin ng dugo na ating na nag-aalis at naglilinis na kasama. Dapat laging taglay ng inyong buhay ang katawan ng ating Panginoon. Ang katawang binayuhay sa krus ay nagpapaalala na ang buhay ng pastor ay puno-puno ng self-denial. And self-denial is the mark of a life, like of a bishop, like of a pastor. Cross-bearing and full restraining of the flesh is always the mark of a true a man or woman. So dapat lagi taglay ang tulong ng Panginoon. Ang paglilinis nito ay nagdadala ng paglilinis ng konsensya at budhi upang patuloy na gamitin tayo sa kalaganagian ng ating. Ang katawan ay nagsisimbolo na tayo'y bukong katawan at hindi ito kailanman na bahagi kasi
may sugat ang katawan ng Panginoon, pero nagdulot ng masaganang kagalingan. Kaya anytime that you will pray over sa isang may sakit, laging resulta nito maligid ay ang kagalingan na galing sa mga. Si Jesus bagay pagkanulo ng pagkang tinapay, pinagpirapresent at sinabi, ang aking ka naman binibigay sa inyo, kung kakanin nito, gawin niyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Kaya natin ang tinapay. Nainggit ako kayo lang ang meron. Wala pala ako. Nainggitin ako. Matapos pagkapunan dinampot ni Jesus ang saro, pili natin ang ikaw. Sabi niya, saro ito ay ang aking bagong tipan at pinagtitibay ng aking tibok. Kung iinumin ito, gawin niyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Tandaan niyo mga pastors, ang daming punyan. Pag pumunta ako kay Pastor Narme, wala kami gano'n kung di mag-iyak. So gagawin ni Pastor, mapasyan ako ng ipapasya para makalimutan yung mga sakit at saksak sa likod. Pero ano ang nararamdaman naman doon. Pumunta ako sa Canada, pastor natin doon, ay, ang daming saksak. Hindi ko alam, bakit hindi matigil-tigil lang ng ganyan. At ang pinakamatindi na nanaksak sa atin ay kapwa natin, pastor. Kasi may magpapatawad tayo lagi. Dapat ang stand natin sa church that everything in the church and everything in our life must be forgiven. We will be forgiving people around. How many times? Sabi ni Christ. 70 times 7. Kaya naiingit ako sa mga pastor na maganda ang buhay. Pero tanong, totoo kaya yun? Sapagkat maraming punyat at hakupit ang panahon. I hope, pagpunta ko sa inyo, mag-iyakan na lang tayo. Kasi yun naman talaga ang buhay natin. So, totoo, di ako natutuwa dahil kayo ay i-ordain. Hindi rin ako natutuwa dahil kayo i-install kasi madami kayong punyal na tataan. So, may suggestion ako sa inyo. Hayaan yung harangan ng mga kaaway yun, yung punyal. Para tumigil din sila sa kasasaksak sa gusto. Sana. Pero hindi natin magagawa. So forgive. And then forgive. And then forgive. And then forgive. It will be an unstoppable forgiveness until lumabot ka sa pagkakasal. Pagdating. Inumin ang saro. Sapagat pinakanin nyo, pinapainumin ng saro, pinapayag mo, aking kamatayan, paglibig, at pagkabuhay. Pagpakan natin ang ating Panginoon. Ganda natin ang staff, tungkod, Reverend Nestor Pahulba. Ang tungkod na ito ay nagsisimbolo ng judicial, pagpalo, disiplina. Pero benevolence, simbolo ng pag-ibig, pagbabalasakit, pagpapagaling, pagyakap, pagpapataw ng disiplina, pero pagpapataw din. Disiplina, magmahal. Lumaban sa mga lobo, pero magligtas. Habulin ang mga kulto, panuin ang staff, pero sungkitin ang mga nalalagyan, nasisipa at namumulog sa kanila. Magdidisiplina ng mga manggagawa, pero maghihikayat na mag-include sa Diyos. Magkukompronta ng mga mali, ngunit magpapatawad.
Disiplina, pagmamahal. Disiplina, pagmamahal. Pag-judge, paghahatol, trabaho mo yan. Pero pagpapatawad. Pagkukompronta, pero pag-restore. Pagdidisiplina, pagpapaalis ng tao na naglalaso sa church, pero pagpapalawan at pagpapalawan. Pag-release ng hatol, propesya. Ngunit, pag-enhance, pagpapalik, at pag-restore. Yan ang tunay na mga magagawa ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Give one of the give them the Bible, please. Think about his goodness. Think about his grace that brought us through. Through his highest there and some Ibibigay na natin ang Bible, please. some grace to measure of our Father's love. Grace to measure of our Father's love. Hebrews 4:12. The word of God is a two-edged sword. Sabi ng Psalm 119, a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi ng Jeremiah, it's a hammer that breaks every hard stone. Sabi rin ng Psalm, it's an everlasting word. Sabi ng Peter, it's the imperishable word of God. Sabi ni Paul sa 2 Timothy 3, it is God-breathed and is useful for rebuking, correcting, training in righteousness. That's the scripture. 8,000 great promises are available. At any time you claim, siguro probably around 5-7 is enough for you to have a wonderful, colorful, and meaningful ministry. Out of 8,005 na. At kapalagin mo. Walang shadow ng doubt dapat sa scripture. Sabi ni ang Panginoon sa Kristo that heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kanin. Ito yung nagbibigay ng nutrition. Mas magiging malakas kayo kay Samson, mas magiging matalino kay Solomon, mas mabisa kay Elijah, magiging mas malayo higit kay Moses. Kasi ito, gamitin, palawakin, paliwanag, pero higit sa lahat, paliwanag. At yan ang salita. Kunin natin ang Biblia, kunin ang Panginoon Diyos. At kayo po ay bababa na kung marami po sa mga sa inyo. Ibagaw na ako sa panunumpa. Tatayo po kayo. Purihin ang Panginoon Diyos. Tayo po ay pupunta sa inyong panunumpa. Itaas lang po ang mga kamay. Sabayan niyo po. Ako, sabihin niyo pangalan. Ay nanunumpa sa abot ng aking mga kaya. Sa tulong ng banal na Espiritu, naaalagaan ang kapakanan ng sabihin ng iyong pangalan ng simbahan. Isa sa puso, ang pangitain nito,
at maging ang kanyang misyon at layunin. Aalagaan ko ang kawan ng Diyos na aking nasasakupan, aakayin at palalakasin, di sila pagsasamantalahan, financial man at spiritual. Aking kikilalanin ang pinuno ng samahan, aalagaan, patutulungan hanggang kamtan namin ang tagumpay, bunga ng aming pagkakaisa. Pagtatanggol ko ang kapakanan ng ating kapwa manggagawa. Kikilalanin ang kanilang kaloob at di kailanman makikipagkompetisyon upang ako at sila ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. Ako ay magiging malinis, nakasangkapan ng Diyos, moral, spiritual, at physical. Mahusay at magandang ehemple sa tahanan at iglesia ng Diyos. Ako ay magiging pagpapala, kagamit-gamit, at kapakipakinabang sa isip, sa puso, at sa salita. Upo kayo lahat at mag-sing homily sa mga lingkod ng Diyos, ordain at install. Isa lang ang buhay natin. At isa lang yung nangyayari, ang calling at panawagan ng Diyos sa atin. Kaya wikang Apostle Paul, ang sabi niya na ang itinalaga ng Diyos ay kanyang tinawag at ang kanyang tinawag ay kanyang pinawalang sala. Tapos ang kanyang pinawalang sala naman ay kanyang piniliwan. Sabi ng Apostle Paul na siya na nag-umpisa ng lahat ay siya yung magtatapos ng lahat. Yung kakaibang profesyon, meron ka. Lawak, malalim, kapulungan. Ibinigay lang ng Diyos sa mga natatanging tao na patuloy na magiging selfless, altruist, a person who denied himself and is willing to serve the Lord. Diba? Not for personal gain. Naku, paano kung makakakita nun? Seldom tayo makakakita nun. At yun, kakaibang profesyon ng pinasok mo. Malawak, malalim, makapuluhan, may binibigay lang sa mga tao. May husay, may talino, may galing. Mga taong handang sumunod sa Panginoon na tanging idol naman niya ay ang Mesiyas at pagpapagligtas. Kaya narito ang inabagay na dapat pakatandain ninyo na patuloy niyo gagawin. Una narito. Unang pastor ay guro, teacher, pero wala naman siya magiging school. Yun kayo. Healer, pero hindi naman siya graduate ng medicine. Lawyer o abogado, wala naman tayong hinahablan. Social worker ng mga orphans, widow, at mga delinquent. Salesman, wala naman kayo nilalakang merchandise. Manggagawa ng lipunan, ghost employee naman tayo, wala naman tayo sweldo. Di ba? Napagbibintangan tayong dalubhasa, pero sa totoo lang, masinap ka lang ng magandang ginawa yung mga nuggets. Yun lang, yung maliliit na nugget, kaya nga nuggets nugget mong information, tapos yun, binabato mo every Sunday. At nagugulat ka pa paano itong nagbabago ng mga taong nakikinig sa akin. At minsan, napagbibitangan ng dalubhasa, pero ano naman, resourceful ka lang doon sa mga information. At meron ka ng Holy Spirit na nagtutulungan ka para i-exegete ang scripture na nagugustuhan mo. At hindi ka magugustuhan ng iba kasi hindi mo naman sila tupa. At hindi tayo naiinggit sa mga trending ng mga preachings. Hindi. Sapagkat alam mo, paano ba kakainin mo sa sarili ng tupa? Ng tamang luto ng pagkain ng sustansya. Dumadalo tayo sa may sakit kung hindi naman natin kamag-anak ang kakasal ng mga naglilibin at ng mga matanda. At naglalamay tayo sa patay, naglilibing, tumutulong para mailibing ang matagal ng patay. Diba? 4 na linggo na, di ba nililibing? Magkano kulang? 2.5. Kung may 2.5 ka, ipalibing mo. Kasi kulay daing na yun. Kulay daing na siya.
Ibalik. Nag-aalay ng sanggol at nagpe-pre-over ng mga matatagal ng pastor sa church. Matatagal ng sanggol sa church. Psychiatrist ng mga nababaliw at psychiatrist din ng mga nagbabaliw-baliw. Counselor ng mga umiiyak, nagdadalamhati, mga iniwan, mga wala ng jowa, ng mga nabuntis, mga nagkasala, ng mga mahihina, maninipis, at ng mga malulungkot. Wala naman tayong bayad doon. Nagpo-convert ng mga tao para ma-born again at pagkatapos ilulubog natin sa tubig. At paglubog sa tubig, umasa tayo na sila ay bago ng Pilipinas. Mabait, mabuti, bagamat laging mapapansin, mapupunan ng mga tao pag publikaan tayo ng mga salita. Salamat din natin narinig kasi hihimatayin tayo sa mga puna-puna nila. Nagpaplano, gumagawa ng program, nag-a-appoint, nag-aawat ng mga nag-aaway, magtutulot yung linggo, masayang mga ngaral, para lang malaman mo na nag-swimming pala yung mga pamilya. Hindi ka naman mapag-swimming, ikaw naman ang pastor. Di ba? At kapag nagkita na sila, di ba? Pag nagkita-kita tayo, sasabihin sa atin ng mga tao natin, Pastor, nag-i-enjoy ka ba sa ginagawa ko? At anong sasabihin natin? Gagawin ko ulit itong ginagawa ko. Lunes ang linggo, gagawin ko ulit paulit-ulit. Hindi ako nagsasawa. Sapagkat ang Diyos ang nagpapasaya sa akin. Whether mahal niyo ako o hindi, gagawin ko ito sapagkat ako ay tinawag ng Panginoon. With or without your admiration, I will continue to do this. Pwedeng redundant, paulit-ulit, o sinasabing monotonous. But nandun ang umalitin. Ang lawak ng gawain natin ay ang paulit-ulit na ginagawa natin. But hindi tayo magsasawa sa mga kahit yan. Tama ba? Sumagot kayo siya. Uulit tayo. So today, saluhan natin isang napaka-importanting emblem at ito ay ang anointing ng Diyos. Tayo ay luluhod ulit. Puri ng Panginoon. Mamili kami ng oil, whether extra or unleaded. Pero nag-desisyon kami, diesel naman para naman. Mabagal. Umarangada. Amen? Puri ng Panginoon Diyos. Awit tayo ng isang awit. Tatayo ang congregation. Extend ang kanang kamay natin sa kanila. Bago nila extend ang kamay natin nila sa atin, tayo na muna ang mag-extend ng kanang kamay. And let's pray for our pastors that they will be receiving the bestowal of God's anointing. Di ba? Ang sabi ng marami, sana all. Pero ang sagot ko, sana oil. It's the oil that will make us different from others. Amen. Sabay-sabay ka, sana oil. Amen. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you. He's with you. One more time. Morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. Is for you, is for you. Nagwika ang Panginoon Yesus sa kanyang mga alagad. Hintayin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Alam niya na ang banal na Espiritu ang source ng kapangyarihan. Magpapatibay, magpapatagal, magiging effective sa ministry. Trabaho din ng Holy Spirit na magkaloob ng malinis ng buhay, matalinong pag-iisip, husay ng pagpaplano. Kaya dumating sa kanilang banal na Espiritu sa may 124 na taon na tila hambunot ng isang malakas na hangin. At sila lahat ay nagsalita ng iba't ibang wika, nagpropesiya. And so binubuhusan kita ng langis ng pagbabasbas. Go mula sa iyong ulo hanggang paanan. Nagpapatunay na ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Babae, lalaki, ng Diyos na buhay. Suotin mo ang baluti ng Diyos. Dalhin ang baluti ng katwiran.
kalasag ng pananampalataya, bigkis ng katotohanan, sandalias ng pangangaral ng mabuting balita, helmet ng kaligtasan. Nangako ako sa inyo, hindi kita iiwan, ni pababayaan man, sasamahan kita saan ka man patungo. Ako ang magkakalob sa iyo, sa iyong mga anak, ng pamana ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Tanggapin mo ang pangako ng Diyos kay Abraham na iyong ama. Lalagyan niya ng mayamang ani at pula ng iyong lupain. Katatakutan ka ng iyong kaaway, magtatagumpay ka sa iyong plano, sasakupin mo at ang iyong laki at ang iyong simbahan ng kalupaan, pararamihin ang iyong kawan. Mula sa maliit magiging tribo, mula sa tribo magiging bansa. Yan ang hamon ng Diyos. At nagwika ang Panginoon, ikaw ay nasa itaas, hindi nasa ibaba. Ikaw ay ulo at hindi buntot. Ikaw ay hindi nasa ilalim, kundi nasa ibaba. Tanggapin mo ang bendisyon na binubuhos sa iyo, ang pananalamis. Lagyan sila sa kamay. Ang iyong kamay ay pinagpala. Lagyan ng paa. Ang iyong paa ay pinagpala. At ang lahat ng iyong hawakan ay pagpapalain. At lahat ng iyong tutungtungan ay iyo. Since nangako ka ng lahat ng sinulat na bansa ay sasakupin mo, mula sa maliit, outskirt na lugar, kakalat ka hanggang sa maging isang pamayanan. Takot paggalang ang makikita sa iyo. Kaya yan ay nasa iyo ngayon. Sa pangalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo, hawakan mo ngayon ang simbolo ng iyong pagiging pastor, ang tungkod ng isang mabuting pastor, at ang pagpahid ng langis ng anointing. Magligtas ka, magpagaling, magturo, maghilom ng sugat, magpalakas ka ng mahihina, mag-produce ka ng leader, mag-produce ka ng pastor, mag-produce ka ng misyonaryo. Huwag ka masasangkot sa pagmamalupit, tumangi, sumalakhang kasama ng ilan, magtayo ng church, mag-construct. May pera, wala, magtayo. May pamasahe man o wala, tumungo. Ang ilan sa inyo ay magiging libo hanggang sa ang ilan sa inyo ay magiging bansa. Tanggapin sa pangalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Hallelujah! Receive the anointing. Receive God's blessing. The Bishop of Jesus Christ, the Life-Giver Ministry, I anoint you in oil. Receive the delegated anointing given to me by the Father, by the Son, by the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the sweet Holy Spirit. In the name of the Father, in the name of the Son, and the sweet Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the sweet Holy Spirit. God is indeed good. He is great. He is indeed deserving of praise and glory. 12 individuals now decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. In Jesus' name, everybody say amen. Patayo sila. Tulungan natin. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Upo tayo muna. Pupurihin ng Panginoon. Mabait ako, hindi talaga diesel. Binigay ko sa inyo. Thank you, Lord. Amen. Hindi makatayo yung isa. Bawas ng tiyan. Okay ba tayo tiyan? I'll call our president, our beautiful president. Sabi ng iba, yan, lagi mo na yan eh, pinapatakbo ng, ng pamilya eh. Wala akong pakialam sa inyo.
hayaan ng San Miguel Bay pakinabangan yung anak ko. Hindi pakinabangan ng Diyos. Amen? Dapat lang ang mga anak natin naglilingkod sa Diyos. So, ating palakpakan ang ating president. Maraming kapatid, si Reverend Faith Mendoza. Hindi ko alam na nagpalit ka na pala ng Pilipin. Certificate of installation. By this presentation, shall all men know that Rodolfo Z. Aguilera, Pastor Rodolfo C. Aguilera, Jaime Almonte, Pastor Jaime Almonte, Pastora Evangeline D. Pastora Esther B. Baldomero, Pastora Jocelyn A. Caganda, Pastor Ferdinand Jumawan, Pastora Teresita C. Nastor, Pastor Emmanuel D. Oliseo, Pastora Angelina Z. Santinas has been called and anointed by God and by the authority of his association in accordance to its prescribed tenets of faith and by laws is hereby installed as a legally authorized minister set apart to preach, teach, and publish the gospel of Jesus Christ, to establish churches and be the spiritual leader of his congregation, to officiate all rites, to pray with the sick and afflicted, and to perform all other functions which by common law and Christian custom constitute the responsibilities of a minister of the gospel this 3rd day of December 2025, signed by lead Pastor Chairman Bishop Emmanuel D. Santiago, President Rev. Emmanuel Faity Mendoza, Vice President Rev. Nestor Pahulba, Rev. Helen Santiago, Corporate Secretary, and Rev. John David Ocampo, Treasurer. Palakpakan po natin. And of course, the certificate of ordination. By this presentation shall all men know that Reverend Cornelio D. Corrales, Reverend Govi Shelo B. Pasco, and Reverend Junmar N. Tuminis has been called and anointed by God and by the authority of his association in accordance to its prescribed tenets of faith and by laws is hereby ordained. As a legally authorized minister, set apart to preach, teach, and publish the gospel of Jesus Christ, to establish churches and be the spiritual leader of his congregation, to officiate at all sacrament, rites, and ordination, to pray with the sick and afflicted, to perform all other function which by common law and Christian custom constitute the responsibilities of a minister of the gospel this 3rd day of December 2025. Signed by Bishop Emmanuel, Reverend Faity, Rev. Nestor, Rev. Helen, Rev. John D. Ocampo. Palakpakan po natin. Tatayo po tayo.
Church International, I pronounce you ordained and installed pastors. Congratulations, Reverend Cornelio Corrales, Reverend Colby Shello Pasco, Reverend Junmar Dominguez, Pastor Rodolfo Aguilera, Pastor Jaime Almonte, Pastor Evangeline Arabia, Pastor Esther Baldomero, Pastor Jocelyn Caganda, Pastor Ferdinand Jumawan, Pastor Teresita Nastor, Pastor Emmanuel Oliseo, Pastor Angelina Santizas. Ceremony is over. Now we can congratulate our new reverends and pastors of Life Giver Church